At dahil sa wala pang progreso ang pag-usap ng gobyerno sa CPP and DFNPA, minarapat naming humingi ng update kay Professor Miriam Ferrer na miyembro ng GRPP's panel tungkol sa pag-negosasyon sa nasabing grupo. Magandang tanghali po, Professor Ferrer. Si Princess Habiba po ito. Magandang sa inyo. Alright. Mula sa KL. Alright. Madam, gusto lang po namin itanong, kumusta naman po yung estado po ng pakikipag-uusap po ng gobyerno sa CPP and DFNPA? Sa CPP and DFNPA, ibang negotiating panel yun. Ang aming kausap dito ay ang Moro Islamic Liberation Front o yung MILF. Alright. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit po naantala ang negosasyong ito? Hindi naman tayo naantala. Nakaschedule tayo. Kung pag-uusapan natin ay ang peace talk sa pagitan ng government at saka Moro Islamic Liberation. Nasa pang-5 araw na tayo ng pakikipag-usap natin ngayon. Tinaasahan natin na matatapos yung ating annexes na isinasagawa. Alright. Ma'am, sa tingin niyo po, ano po ba yung epekto ng paglabag sa ceasefire agreement noong Pasko? Okay, teka hindi kami yung CPP and PNDF, hindi itong kausap namin, ang kausap namin ay yung MILF. So, ang dapat kausapin dyan ay yung peace panel dun sa kabila. Yung ating government peace panel nakipag-usap sa National Democratic Front. Alright. Sige po, ma'am, panghuling katanungan na lang po, no? Itatanong ko lang po ano po yung sa loobin ninyo tungkol po dito sa prospect po na patuloy po na pag-uusap dito sa pag-isolve ng anumang sigalat po sa pagitan ng dalawang panig. Siyempre, ang inaasahan natin ay iwasan kang paglala ng anumang sitwasyon. Kung ang pag-uusapan naman natin ay sa pagitan ng government at saka ng MNLF ay talaga maayos ang ating ceasefire sa kanila. So wala tayong incident na pwedeng masasabi na violation ng ceasefire at patuloy nga itong ating peace negotiation matapos mapirmahan ng framework agreement on the Bangsamoro. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Professor Miriam Ferrer ng GRPP's panel.